mga kwentong nakakatuwa, mga usaping kapupulutan ng aral, usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Sa ating programang Usap-Usapan, nasa second half na po tayo na ating programa. Katulad ng binanggit natin kanina, makakasama naman po natin mula sa Human Settlements and Adjudication Commission o HSAC, Regional Adjudication Branch 6, Attorney 4, Legal Division, si Attorney Ayin Dream D. Aplaska. Attorney Ayin, magandang umaga. Magandang umaga po, Miss Ven, and good morning din po sa lahat ng listeners and watchers ng Radyo Pilipinas. Ayun. So, kanina nabanggit na natin, ang pag-uusapan natin yung tungkol sa mga nagiging problema ba ng mga homeowners natin o ng mga homeowners association natin, attorney? Yes po, ma'am. Yan po yung Ayun. topic natin ngayon. Ayun. Ako, malamang maraming mga manonood sa atin, sa ating streaming ngayon at saka sa ating himpilan. Kasi maraming mga problema din yung mga homeowners natin sa ngayon, di ba? Marami tayong mga naririnig. Pero bago yon, tanong muna natin kay Attorney Ayin. Dapat ba itong mga homeowners association na to ay nakarehistro? Yes po, ma'am. Kasi under po sa batas natin, mandatory yung registration. Kailangan po nilang magpa-register sa Department of Human Settlements and Urban Development. That's based po sa 2021 Revised Implementing Rules and Regulations of Magna Carta for Homeowners and Homeowners Associations. Actually, Miss Ven, meron na pong mga homeowners associations before na nakapag-register sa dating HLURB or yung Housing and Land Use Regulatory Board. So, hindi na po sila kailangang magpa-register sa DHSUD because mayroon na po silang legal entity and yung association po nila ay acknowledged na ng batas. Ayun. Kailan ba nagpalit from HLRUB sa DHSUD? Pareho ba? Oo, sige po, attorney. Yung 2019 lang po, ma'am. From HLURB, actually po, naging HSAC na siya. Ito na po yung Human Settlements Adjudication Commission. And then, yung regulatory naman is yung DHSUD na. Okay. So, doon na po sila magpa-register. Ayun. So, from HLRUB ay doon na sila sa DHSUD ngayon. Magpaparegister, ayun. Pero may may certain number o bilang na at least ganon yung minimum of ilang members o mga ganon? O maximum of ganon? Wala naman. Wala naman po. Okay. So dapat naka-register talaga yung HOA, ano? Yes po, ma'am. Oo, ano ba usually yung nagiging ano ba usually yung kailangan para mairehistro, attorney? Yung Actually, isang ma'am, HOA. iba-iba kasi yung iba-iba yung requirements. Depende kung sino yung a-apply for the homeowners association. Pero meron pong basic requirements yan under the law. So pupunta po sila doon sa regional office ng DHSUD. Okay. Magbabayad po sila ng prescribed fees. Tapos po, meron silang, ito yung basic na mga documents na dapat nilang isubmit. Like yung articles of incorporation po nila, yung bylaws, and then sa ibang cases po, kailangan din nilang mag-submit ng minutes of the General Assembly meeting, tapos yung kanilang general information sheet, and then certification po issued ng president nila na mayroong existent or absence ng association sa kanilang subdivision, village, or community. Kailangan din po nila mag-submit ng code of ethics nila, tapos yung undertaking ng kanilang association president just in case po na gusto nila mag-change ng name kasi may kapareha silang pangalan. And lastly is yung authorization ng president nila na nag-authorize sa kanilang representative to transact and follow up yung kanilang application for registration. So yun po yung basic. So yun, yung mga pangunahin na pangangailangan, yung mga basic requirement natin. Paano kung hindi naman nakarehistro, Attorney Ayin, yung HOA, na halimbawa ng subdivision, ng village, o nung proyekto o nung project?
Nasabi ko na ma'am, dapat mandatory ito, di ba? So pag hindi po sila nakapag-register, maaari po silang idemanda ng kanilang mga members or ng ilang partido po for non-compliance with the existing rules and regulations. So pwede po silang kasuhan dito sa aming opisina sa HSAC. Tapos, yung mga officials po as well as yung mga namumuno rito ay maaari po silang personal na managot para sa obligations and damages na resulta ng kaso. And another thing po, pag hindi po sila nakapag-register, hindi po sila makaka-avail ng support services ng DHSUD at wala po silang legal standing to sue or mag-file ng kaso dito sa office namin. Okay. So kung may mga nangyayaring hindi maganda, wala silang na makapag-file, no? Yes po. Oo, ayun. So kailangan talaga register ka para yun nga, no, may mga serbisyo na maibibigay sa iyo ang HSAC kung sakaling magkaroon ng mga problema. So yun no, Attorney Ayin, tama ba? Yes po, ma'am. Ayun. Pero nangyayari ba kasi 'di ba usually isang HOA lang talaga, 'di ba? Ang naitatatag. Pero nangyayari ba na higit pa sa isa yung naitatatag na HOA? Yes po, ma'am. Pero generally, dapat isang homeowners association lang yung dapat na i-establish at i-register sa DHSUD na isang subdivision or village. Pero paano kung halimbawa, may mga ganun, nagkaroon ng dalawa na HOA sa kanilang subdivision o village o project, anong pwedeng mangyari? So, based po doon sa Pwede ba ating yun? based po doon sa ating 2021 IRR, Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association, yung unang association po na nakapag-submit ay nakakomply sa lahat ng requirements, siya po yung kikilalanin na Homeowners Association ng subdivision na yan or ng isang village or community. Okay. Paano nga kung parehas na din sila, parehistro? Yung isa, halimbawa, nakarehistro sa SEC, sa Securities and Exchange, tapos yung isa naman doon sa HIGC, tapos yung isa nakarehistro naman doon sa HLRUB o DHSUD. So, sino yung pwedeng kilalanin doon sa dalawang asosasyon? Doon po sa una, yung association po na nakapag-submit ng kanilang registration papers and satisfactorily complied with all the requirements, yun po yung dapat i-register. Second naman po, pag mayroong dalawang associations na register po sila sa SEC or sa HIGC or sabihin natin yung isa sa SEC, yung isa naman sa HLURB or DHSUD, kung sino po yung earlier na nagpa-register, siya po yung i-recognize and yung the rest po, i-revoke yung kanilang registration. So yung mga iba, hindi, paanuhan pala, no? Kung sino yung unang nakapagparehistro. Paunahan Yes po, pala. Ayun. Okay, ganun pala, no? Kaya dapat mauna na kayo kung gusto nyo kayo yung talagang ma-consider. Oo. Pero halimbawa kung yung isang subdivision o village, Attorney Ayin, may kunwari, ang isang subdivision o village ba ay may iba't ibang phase. Ayan. Ang tanong ng mga homeowners ay isang HOA lang ba ang dapat daw na nakarehistro para dito? If yung subdivision, ma'am, nakaregister siya at lisensyado siya bilang isang project, pwede pong magbuo or magpa-register ng Homeowners Association para sa bawat na phase. So, sa ganitong situation po, ang bawat Homeowners Association ay dapat nakaregister sa pangalan ng phase na nasasakupan nito para po na siya, na ma-recognize siya na kuha siya ng ganyang phase. Okay. So, pero pwede rin naman na isang buo kahit may mga phase 1, phase 2, phase, ganun ba yon? Yes po, ma'am. Pwede rin isang buo, pero pwede rin yung bawat phase, ganun. Yes po. Okay. So, depende yon sa, sa kanila kung paano nila pag-uusapan yung pagpaparehistro din at pagkakakilanlan nga nung phase na yon. Okay. So, halimbawa po, merong mga ganitong hindi pagkakaunawaan o mga dispute, no, sa pagitan ng dalawa o higit pa na mga HOA. Halimbawa, pwede ba nilang agad-agad na idulog ito sa HSAC?
At yun po yung ganyang mga situation, under po yan, covered po yan ng aming jurisdiction. So if there are pagkakaunawaan po sa pagitan two or more homeowners association or maging po sa mga HOA federations, pwede po sila dito sa office kasi yun po yung tinatawag namin na inter-association disputes. Aha. So, sino mang tao, sinadya man yan or sa pamamagitan ng kapabayaan po, pwede po silang pumunta dito sa office at mag-file po ng kaso. Ayun. Gaano katagal yung proseso, Attorney Ayin? Actually, ma'am, based sa aming rules, meron diyang number of days or period. Kung strict po yan at wala pong ibang mga factors na i-consider natin, matatapos siya mga 6 months. However, sometimes po, nagkakaproblema po tayo sa paghahanap po ng parties like sa mga respondents or meron po tayong mga need i-clarify or inspect. So, medyo nag-i-extend po tayo ng konti dyan. Gaano katagal naman yung extension, Attorney Ayin, kung sakali? Naku, ma'am, hindi ko po yan ma'am. Masabi kasi depende po talaga yan, ma'am, especially homeowners association po ito. Marami pong parties na involve. Oo. Pero Attorney Ayin, pwede pala yung ganon, pati sa SEC, pwede yung registration? Yes po, ma'am. Oo. Actually, before, ma'am, sa sex sila. Okay. Pero, ini-encourage sila, ng batas natin na dapat na magpa-re-register sila sa DHSUD para po ma-recognize sila. So, yung gagawin po nila, dapat mag-submit sila ng kanilang latest financial statement. Tapos, i-transfer po nila yung lahat ng records nila sa DHSUD para po na ma-recognize sila as homeowners association. Okay. So, lahat ng mga nakaregister sa SEC dapat, kung pwede, ay magpa-register sila sa DHSUD. Yes po, ma'am. Kailangan Ayun. po. Oo, kasi yung dating sabi mo nga, nagpapa-register sa HLRUB, dapat lumipat na rin sa DHSUD, di ba? So, Yes po, ma'am. yun. So, lahat dapat pala. Ano ba, ito, tanong lang natin, Attorney, ano ba yung marami kasi mga disputes, no, na nangyayari sa mga homeowners association, pero ano ba yung pinakamabigat na na-encounter mo na talagang hindi pagkakaunawaan o in dispute dyan sa mga HOA natin? Usually po, ma'am, yung number one po talaga is yung collection of association dues. Kailangan kasi magbayad ng mga homeowners para syempre yun yung gagamitin para sa pagpapanatili ng kanilang facilities. Or minsan, if there are multiple associations, syempre meron po silang claim sa right kung sino yung mag-collect ng kanilang association dues. Isa din po sa problema dyan minsan is yung management and control ng common areas. So yung question dyan kasi, sino yung may authority para mag-manage and mag-maintain ng common areas? So yung common areas, ma'am, ito yung parks, clubhouses, and ibang shared facilities. And lastly, yung pag-use talaga ng common facilities. Kasi, example, if there are 2 or more associations sa isang subdivision or village community, yung dispute dyan is yung paggamit and yung access sa common facilities nila. And minsan kasi, yung isang association, nag-i-impose sila ng restriction na apektado yung kabilang association. So yun po yun, mamang ilang inter-association disputes. Oo, medyo mahirap din pala, no? Marami din naman mga ganon. Siyempre, pag marami, lalo na kung iba-iba, lalo na siguro may mga face-face, attorney. Yan yung nagkakaroon ng madalas na problema siguro sa paggamit ng facilities nila doon. Pero anyway, basta ang importante, kung may mga ganitong problema, pwede namang idulog ka agad. Basta registered lang yung inyong asosasyon, pwede namang idulog ka agad dito sa HSAC, di ba, Attorney Ayin? Yes po, ma'am. Tama po yan. Ayun. Okay. So, ayan yung mga nagiging problema at saka yung mga dapat na gawin ng isang HOA para kung halimbawa magka-problema kayo ay makadulog kayo sa HSAC. Ito yung mga ipinaliwanag kanina ni Attorney Ayin sa atin. Attorney, baka meron ka pang mga gustong banggitin bago ka magpaalam. Syempre mo, ma'am, maraming salamat again sa Radyo Pilipinas for giving HSAC time to share information about our agency. And if meron po silang questions, I invite the listeners and viewers to call our number at 0917
0917-837-5380. And for those po na nasa Region 6, yung contact number po namin is 033-500-0375 and yung cellphone number is 0945-710-4910. And pwede din po silang mag-email sa amin sa info@hsac.gov.ph. Meron po din kaming FB page at website na hsac.gov.ph. Okay. Yun po, ma'am. Maraming salamat, Attorney Ayin. Thank you po, Ma'am Ven. Okay, thank you si Attorney Ayin, ang attorney for Legal Division, Human Settlements and Adjudication Commission, Regional Adjudication Branch 6. Ayan, maraming salamat po, Attorney Ayin.